Nang mapadpad ako sa panahong ito, tiningnan ko si Itay na nagbibilang ng pera. Si Inay na panay ang bili, at ang bahay naming nag-uumapaw sa mga ginto. Hindi ko magawang umiti, lalo na't kabubuo pa lang ng bagong gobyerno. Kung susundin ang kasaysayan, tiyak na tayo ang ituturing na pangunahing kaaway ng bayan. Siguradong ipapatapon tayo sa malayo para kumain ng alikabok. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretsahan kong sinabi, sa mga susunod na taon, ang katayuan ng pamilyang tulad natin ang mismong magiging sumpa natin. Ngayon, tinitingala tayo ng lahat bilang mga kagalang-galang. Pero makalipas ang 2 taon, ituturing na tayong mga linta na gusto nilang patayin. Ang mga anti-gang kagamitang ito sa buong bahay, at ang libu-libong metrong lupain natin sa labas. Hindi na ito magiging yaman, kundi magiging mitsa ng ating buhay. Isang lubad na sasakal sa atin. Pagkarinig nito, biglang namutla si Jiang Qinghe at halos mapunit na niya ang panyong hawak niya sa sobrang kaba. Lele, hindi naman siguro ganoon kalala, di ba? Isa pa, hindi ba't pinuri pa ni Director Lee ng Military Control Commission ang mataas na paninindigan ng tatay mo? Nag-donate pa nga tayo ng mga damit pangginaw sa mga sundalo, di ba? Nag-donate rin naman si Ginoong Zhang sa kabilang bahay. Bakit naman tayo paghihinalaan? Wala akong nagawa kundi mapabuntong hininga. Mataas na paninindigan, ngayon lang yan, Inay. Pagdating ng araw na kukunin ng gobyerno ang lupa ng mga asendero para ibigay sa mga magsasaka, at ang mga pabrika ay kukunin na ng estado. Sa tingin nyo ba sapat na ang iilang damit pangginaw para makalusot tayo? Pagsapit ng panahong iyon, wala na tayong takas. Kahit sino, pwedeng tapusin ang buhay natin. Saglit akong huminto, at tinitigan ko ng maigi si Itay. Ang ginawa ni Tito Chen na pagtakas papuntang Nanyang ay tama. Pero masyado siyang nagmadali kaya siguradong halos ubos na ang yaman niya. Bukod pa roon, dayuhan siya roon. Hindi niya alam ang wika at baka hindi siya sanay sa lugar. Paano kung pag-initan ang mga Chino roon? Hindi natin pwedeng isugal ang buhay natin sa ganitong paraan. Kung ganoon, anong plano mo? Pinatay ni Guyiting ang kanyang tabako. Nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi na bilang isang spoiled na anak, kundi isang kapantay. Buong tapang kong binanggit ang 3 salita. Punta tayong Hilaga, kumunat ang noon ni Guyiting. Mas magulo roon ngayon kaysa rito. Kung ano-anong klaseng tao ang nandoon. Agad kong pinutol ang sasabihin ni Itay. Dahil nga magulo roon, doon tayo may pagkakataong makalusot. Malawak ang lupain doon at kakaunti ang tao. Maghahanap lang tayo ng lugar kung saan walang nakakakilala sa atin, bibili ng ilang sira-sirang kubo. At tuluyan nating papalitan ang pagkatao natin. Mula sa pagiging mayayaman, magpapanggap tayong mga ordinaryong magsasaka. Basta mabago natin ang ating mga papeles, mabubuhay ang pamilya natin. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. Tanging ang mabigat na tunog ng lumang orasan ang maririnig. Sa totoo lang, kinakabahan din ako. Ang planong ito ay siguradong perpekto para sa mga nakakaalam ng kasaysayan. Pero para sa kanila na nabubuhay sa kasalukuyang panahon, katumbas ito ng pagputol sa sarili nilang braso. Para na rin itong isang kabaliwan. Makalipas ang ilang sandali, biglang napahalakhak ng malakas si Guyiting. Tama nga ang sinabi ng matandang pari. Ang aksidenteng iyon, nagpagising pala sa isang henyo. Bakas ang matinding pag-aalala sa mga mata ni Jiang Qinghe habang nakatingin sa asawa niya. Susundin natin si Lele. Mabilis na naglakad si Guyiting papunta sa likod ng kanyang mesa. Padubog na binuksan ang drawer, at inilabas ang isang reserbang Browning na baril saka ito ibinagsak sa ibabaw ng mesa. Napatalon sa gulat si Jiang Qinghe. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, pahirap ng pahirap ang negosyo natin. Halos halugugin na ng mga auditor ang buong lugar makahanap lang ng butas. Araw-araw ding nagwawala ang unyon para sa aumento sa sweldo, kaya pakiramdam ko talaga, magbabago na ang ihip ng hangin. Nanghihinayang lang talaga ako sa negosyo ng pamilya natin, kaya umaasa pa rin ako kahit papaano. Matalim ang tingin ni Guyiting, iyon ang bagsik na nahasa niya sa 30 taong pakikipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Dahil binasag na rin naman ni Lele ang katahimikan tungkol dito, gawin na natin ang isang malaking hakbang. Habang may buhay, may pag-asa. Basta't magkakasama ang pamilya natin. Kahit pa sa probinsya tayo magsaka, kayang-kaya ko pa ring palagwin iyan. Ako pa, si Guyiting. Bigla siyang lumingon sa akin, at may himig ng pagsubok sa boses niya. Ngayong desidido na tayong umalis, paano natin aayusin ang lahat ng gamit dito sa bahay?
Kung ibebenta natin ng lantaran, paniguradong kukuha ito ng atensyon ng iba. Kinabahan ako ng konti, alam ko kasing sinusubukan ni Itay ang diskarte ko. Mabilis na gumana ang utak ko, at agad yumandar ang loika ko bilang isang computer science major. Naisip ko ang pinakamagandang plano, tapos nagtaas ako ng 3 daliri. Ay dadaan natin sa panlilinlang, ipapakita natin ang isa pero iba ang gagawin natin. Ikalat natin ang balita, sabihin nating may sakit si inay. At kailangang pumunta sa syudad ng Jing para magpagamot sa sikat na doktor. Pangalawa, ibenta ng palugi o ipamigay ang mga malalaking muebles at lupa sa mga kalaban natin sa negosyo na matagal nang naiinggit. Hayaan natin silang mag-away-away doon, tapos kunin na natin ang pera at umalis. Pangatlo, ipalit natin ang lahat ng pera sa mga bar ng ginto at penicillin. Ginto ang mahalaga sa panahon ng kaguluhan, pero kapag buhay na ang nakataya, mas mahalaga pa ang gamot kaysa ginto. Paulit-ulit na tumango si Guyiting habang nakikinig. Hindi niya maitago ang paghanga sa mga mata niya. Paanong siya ang Tanjet na batang laging naglalaway noon? Malinaw na isa siyang tagapagligtas na ipinadala ng langit para sagipin ang pamilya Go. Maganda, ganyan nga ang gagawin natin. Pinalo ng malakas ni Guyiting ang lamesa, hanggang sa tumunog ang takip ng tasa sa lakas ng pagyanig. Huwag na kayong tumayo lang dyan, bilis, kunin nyo ang susi ng bodega. Ngayong gabi mismo, bibilangin natin ang mga gamit natin. Dadalhin natin lahat ng pwedeng dalhin. At yung mga hindi madala nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Bakas ang panghihinayang sa mga mata niya, pero agad itong napalitan ng determinasyon. Yung mga hindi madadala, mas mabuti pang sirain na lang. Hinding-hindi ko ipapaubaya sa mga walang utang na loob na yon. Nakahinga ako ng maluwag, hindi ko na malayang basang-basa na pala ng malamig na pawis ang likod ko. Nalampasan ko rin ang pagsubok na ito. Basta't handang makisama sina Itay at Inay. May pag-asa pa tayong mabuhay sa magulong panahong ito. Pagkatapos isapinal ang plano, agad na naghiwalay ng gawain ang mga magulang ko. Pumunta si Itay para kontaken ang mga palihim na koneksyon. Para asikasuhin ang mga ari-ari ang hindi namin madadala. Si Inay naman, sinimulan ng bilangin ang mga pagkain, ginto, at alahas sa bahay. Bumalik ako sa kwarto ko, pero matagal bago kumalma ang pakiramdam ko. Sobrang dami talaga ng mga gamit dito sa bahay. Kahit pa may benta namin ang karamihan. Paano naman namin patagang madadala ang mga natitirang gamit papunta sa probinsya? Sana man lang may magic na imbakan ako pagpasok pa lang ng ideyang yun sa isip ko. Kusa na lang napahawak ang kamay ko sa kwintas na gawa sa puting jade na suot ko sa dibdib. 2 habang buhay na rin kitang kasama. Kung susundin ang mga palasak na kwento sa internet, sigurado akong ito na ang nag-iisa kong alas. Susugal ako, malay natin, pamitik ang swerte. Lakas loob akong kumuha ng karayo mula sa kahon ng mga sinulid. At idiniin ng mariin sa dulo ng daliri ko. Pamatak ang matingkad at pulang dugo sa makinis na jade. Agad itong nahigop ng kwintas. Hindi ko naramdaman ang sakit na inaasahan ko. Sa halip, parang may kuryenteng damaloy mula sa daliri ko, diretso sa tuktok ng ulo ko. Nablangko ang isip ko at tapos, may biglang umugang at umikot ang paningin ko. Pagdilat ko, nakatayo ako sa isang napakapamilyar na hardin. May mga artipisyal na bundok, sapa ng lotus, at mga naggagandahang pavilion. Teka, eksaktong kopya ito ng zoo garden namin At ang sarap ng hangin, parang punong-puno ng enerhiya. Huminga ako ng malalim at biglang nag-init ang mga mata ko. Dahil dito, hindi lang maliligtas ang buong pamilya ko sa panganib. Mabibigyan ko pa sina ama at ina ng isang perpektong taguan. Mabilis kong tiningnan ang paligid. Kuhang-kuha nito ang totoong bahay namin pero sobrang tahimik. Nakakapanindig balahibo kaya napagtanto ko agad. Walang ihip ng hangin dito, walang huni ng mga insekto. Nakahinto ang oras. Pumitas ako ng isang sanga ng willow. Sariwang-sariwa pa rin yung pinutulan ko, ibig sabihin, buhay ang mga halaman. Pero walang gumagalaw sa paligid. Mabilis na gumana ang utak ko. Umiral agad ang loika ko bilang estudyante ng siyensya, isa itong selyado at ligtas na espasyo. Kapag nakahinto ang oras, hindi masisira ang mga gamit. Para lang itong isang higanteng refrigerator na walang hangganan ng laman. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagmamadaling umikot sa mga bato. Itinulak ko ang isang pinto sa ilalim ng lupa na bigla na lang lumitaw, walang ingay na bumukas ang makapal na pintong bakal. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Kahit inihanda ko na ang sarili ko, napasinghap pa rin ako sa gulat.
Hindi lang ito basta bodega. Isa itong modernong logistics center. Sunod-sunod ang mga dambuhalang estante na umaabot hanggang dulo ng paningin ko. Kasing taas siguro ng 3 o 4 na palapag, at hindi ko na masukat kung gaano ito kalalim. Nako, hindi lang mga gamit ng pamilya Go ang magkakasya rito. Kahit pa siguro ipinasok ko ang lahat ng supply ng buong Sioux City. Hindi pa rin mapupuno kahit isang kanto man lang ng unang palapag. Hindi nasisira ang mga gamit. Walang hangganan ng espasyo. Pinigilan ko ang sarili kong sumigaw sa sobrang tuwa. Kailangan ko muna itong subukan. Kung totoo nga ang hinala ko. Sa paparating na matinding krisis ang espasyong ito ang magiging alas ng pamilya Go para mabuhay. Sa isang iglap, nakalabas na ako ng espasyo. Napatingin ako sa puting tasang porselana sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito at bumulong. Pasok, at bigla na lang naglaho ang tasa sa palad ko. Bumulong ulit ako, at eksaktong bumalik ang tasa sa mesa. Walang natapon kahit isang patak ng tubig. Pwedeng ipasok, pwedeng ilabas. Kaya kong kontrolin kahit kailan ko gusto. Tuwang-tuwa ako, hindi na ako nag-alinlangan pa. Binuksan ko ang pinto at patakbong lumabas. Sa loob ng study room sobrang bigat ng tensyon, nakakasakal. Hawak ni Ama ang isang brush, hirap na nag-eekis sa listahan ng mga ari-arian namin. Sa bawat gamit na inaalis niya nanginginig ang mga labi niya. Parang hindi lang gamit ang tinatapon niya kundi isang bahagi ng buhay niya. Yung mga kahon ng ginto at alahas, masyadong mabigat hindi madadala. Yung mga lumang libro, baka mabasa lang sa biyahe. Hindi rin madadala, pati yung piano mo, Chinghe. Tahimik lang na umiiyak si Ina sa gilid, habang mahigpit na nakahawak sa kwintas niyang perlas. Iyon na lang ang tanging alaala niya. Paulit-ulit siyang bumubulong. Paano na to? Delikadong suotin itong kwintas ko sa biyahe, masyadong takaw mata. Klik, binuksan ko ang pinto at pumasok. Agad kong inilak ang pinto. Napatingin sa akin si Ama. Pilit siyang ngumiti gamit ang kanyang mga matang mapupula at puyat. Laylay, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Kinukwenta pa ni Tatay ang mga dadalhin natin para makabiyahe ng magaan. Siguro baka makapagpalit pa tayo ng 20 bareta ng ginto, huwag mo na yang kwentahin. Lumapit ako sa mesa at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Tatay. Paano kung sabihin ko sa iyong wala tayong itatapon kahit isa sa mga gamit na ito? Maniniwala ka ba? Natigilan saglit si Guyiting. Pagkatapos ay napangiti siya ng mapait at umiling. Sira talagang bata to. Tatakas tayo para iligtas ang mga buhay natin. Yung libo-libong kilong mga muebles na yun. Gusto mo bang pasanin lahat ng yan ng tatay mo? Hindi na kailangan. Seryoso ang mga tingin ko, at dahan-daang ipinatong ang mga dulo ng daliri ko sa napakamahal na batong tintero doon sa mesa. Paboritong gamit iyon ni Guyiting, kadalasan ay ayaw niya itong pahawakan kahit kanino. Sa mismong harapan ng mag-asawang Go, bigla na lang naglahong parang bula ang batong tintero na tumitimbang ng ilang kilo. Tanging isang malabong bakas ng tinta na lang ang naiwan sa mesa prang. Nabitiwan ni Jiang Qinghe ang hawak niyang tsaa at nabasag ito. Hindi man lang niya napansin na tumalsik sa suot niya ang napakainit na tsaa. Nanlaki ang mga mata niya at parang pumiyok ang boses niya. Diyos ko po, himala yata ito. Mas lalo namang mukhang nakakita ng multo si Guyiting, na biglang napatalon mula sa kanyang upuan. Napaatras siya ng 2 hakbang at nabunggo sa estante. Kalahating buhay na ginugol ni Boss Go ang sarili sa negosyo. Pero ngayon ay nauutal siya. Biyaya ito sa akin ng isang matandang monghe. Kalmado kong paliwanag, mayroon akong espasyo na kayang mag-imbak ng kahit ano. Hindi lang ang kwartong ito, kaya ko ring bitbitin ang buong zoo garden ng buo. Para patunayang totoo ang sinasabi ko, ipinilig ko ang aking pulso. At ang mahal na batong tintero ay dahan-daang bumalik sa pwesto nito tag. Nanghina ang mga tuhod ni Jiang Qinghe at napaluhod sa sahig. Pinagdaop niya ang kanyang mga palad at nagsimulang manalangin sa hangin. Nanginginig ang boses niya pero puno ng pananampalataya, nagmilagro ang langit. Sabi ko na nga ba may kapalit ang paggawa natin ng mabuti araw-araw. Ligtas na ang mga perlas kong kwintas. Siyempre, sanay na si Guyiting sa matinding pagsubok. Kahit nanginginig din ang kanyang mga tuhod. Mabilis pa rin gumana ang isip niya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking mga balikat. May matinding pananabik sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Ibig mo bang sabihin? Kahit gaano kalaki ay kaya mong itago. Pasigurado akong tumango. Kayang-kayang itago ang lahat ng kayamanan ng pamilya natin na pang ilang henerasyon. Huminga ng malalim si Guyiting. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya.
Ang masakit na pakiramdam na mawawalan na sana kami ng pamana ng pamilya ay bigla na lang naglaho. Pinalitan ito ng matinding kumpiyansa sa sarili. Biglang tumuwid ang likod niya. Ayos, magaling. 3 beses niyang inulit iyon. Lumingon siya at tiningnan ang mga nakakalat na anti-gang gamit at mga painting sa buong kwarto. Nag-iba ang kanyang tingin. Dati, ang tingin niya sa mga ito ay pabigat lang. Pero ngayon, ang mga ito ang tutulong sa amin para makapagsimula ulit ng magandang buhay. Kailangan nating baguhin ang plano. Hinayla ko sina tatay at inay para maupo. At nagsimulang mag-isip bilang isang pamilya. Kailangan pa rin nating magpanggap na ibinebenta ang mga pag-aari natin. Para hindi sila magduda. Pero ang ibebenta lang natin ay yung mga titulo ng lupa at permit sa negosyo. Yung mga yamang hindi talaga natin mabibitbit. Pagdating naman sa mga pagkain natin, tumingin-tingin ako sa paligid. At napangiti ng nakakaloko. Sasaidan natin ang lahat ng laman ng bahay. Hindi lang ang nasa bahay. Sa buong biyahe natin, basta mabibili ng pera, mga pagkain, mga tela, gamot, kukunin natin lahat yan. Hindi tayo pupunta sa probinsya para lang magtago, pupunta tayo roon para manirahan ng tuluyan. Nakaramdam ng matinding pananabik si Guyiting, pero syempre, isa pa rin siyang tusong negosyante na sanay na sa pasikot-sikot ng buhay. Kaya pagkatapos ng sandaling pananabik, mabilis bumalik ang kanyang katinoan. Sumilip siya sa labas ng silid-aklatan at sabay bulong na nagsalita. Tama ka, pero dito sa Zoo Garden, may 12 ng mga katulong. Lahat yan, nakamatsyag. Kung bigla na lang nating papawalahin ang mga malalaking gamit dito sa kwarto ngayon din. Wala pang kalahating oras, aabot agad sa komisyon ng militar ang balitang pinagmumultuhan ng pamilya Go. Tumango ako, nadala lang din siguro ako ng emosyon kanina. Muntik ko nang makalimutan ang bagay na yan. Dahil matagal na akong namuhay sa modernong panahon. Nasanay na akong ituring ang bahay bilang isang pribadong lugar. Nakalimutan kong sa mga mansyon pala sa panahong ito. Ang pagiging pribado ang pinakamahirap hanapin. Kung ganoon, ano po ba ang naiisip nyo, Ama? Magpapanggap tayong walang ginagawa habang palihim na kumikilos. May kumislap na talino sa mga mata ni Guyiting. Tumayo siya at lumapit sa lagayan ng mga aklat. May kinapakapa siya sa likod ng isang hilera ng mabibigat na aklat, at mahinang pinindot ang isang hindi kapansin-pansing bukol ng kahoy. Click! Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig, at ang buong pader ng mga aklat ay umatras ng kalahating talampakan. Sumunod ka sa akin, bitbit ni Guyiting ang isang lampara. Dinala niya ako sa loob ng isang lihim na daanan, habang nagbabantay naman sa pinto ng silid-aklatan si Jiang Qinghe. Hawak-hawak niya ang kanyang pananahi, para kunwari ay walang kakaibang nangyayari habang binabantayan kami. Dir-diretso pababa ang lihim na daanan. Sa dulo nito ay may isang silong na aabot sa 50 metro kwadrado ang lawak. Pagkatulak ni Guyiting sa mabigat na pintong bato, biglang kuminang at kumalat ang liwanag mula sa lampara. Halos mapigil ang paghinga ko, wala sa silong ang mga sapot at alikabok na inaasahan ko. Sa halip, napakaayos ng mga nakasalansan doon. May nakasulat na 50 pirasong ginto, at isang kahon ng penicillin. 2,000 pirasong pilak, at sa pinakasulok na bahagi, ay may nakapatong pa na isang itim na kahon. May nakaukit na malabong mga letrang Ingles sa labas nito. Tinitigan ni Guyiting ang kaong iyon. Halos pagulong ang kanyang boses. Nanginginig pa ng bahagya ang kanyang tinig. Ipinaangkat ko pa yan sa ibang bansa noon. Akala ko nga, maipapamana ko pa yan sa pamilya, pero ngayon. Hindi pa siya nakakatapos sa pagsasalita nang biglang. Clap! Kusang bumukas ang kandado ng itim na kahon, at isang malamig na simoy na parang bakal ang umihip mula sa awang nito. Huminga ng malalim si Guyiting, humakbang, at maingat na binuksan ang takip ng kahon. Tumama ang liwanag ng lampara sa loob at nakita namin ang nakasalansan ng maayos na mga mahahaba at maiikling baril. May ilan ding kahon ng kumikinang na mga bala. Nakuha namin to noon nung mga panahong pinupuksa pa namin ang mga tulisan. Itinago ko lang at hindi na nag-ingay, pabulong na dugtong ni Guyiting. Para sana pang protekta laban sa mga magnanakaw, pero mukhang mas malaki ang pakinabang natin dito ngayon. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Sisigat pa sana ako, nang iwagayway na ni Ama ang kanyang kamay. Itago na muna natin to. Hindi ligtas sa probinsya ng Hilagang Silangan, mas maigi nang may ganitong mga armas tayong daladala. Para na rin sa karagdagang proteksyon. Tumango na lang ako. Pinaganya ko ang isip ko at biglang naglaho ang itim na kahon, pati na ang lahat ng
mga armas na nasa loob nito. Samantala, nagsisimula na ring magliwanag at sumikat ang araw sa labas ng lihim na daanan. Umakyat na kaming dalawa sa hagdan ng bato. Pagkabukas namin sa lihim na pinto ng silid-aklatan, ay sinalubong kami ng nanginginig at naiiyak na boses ni Jiang Qinghe. Salamat naman at nakabalik na kayo. Kabang-kaba ako sa pagbabantay dito, akala ko may nangyari na sa inyo. Nakahinga naman ng maluwag si Guyiting. Tinapak niya sa balikat ang kanyang asawa, ayos na ang lahat. Lumingon siya sa akin, may dalang seryosong tingin na ngayon ko lang nakita sa kanya. Lele, may mga nakatago ring kayamanan sa gusali katabi ng silid-aklatan. Puntahan natin ngayon din, kunin natin lahat ng gamit sa loob. Huwag tayong mag-iiwan ng kahit anong bakas. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ginamit naming tatlo ang hamog sa madaling araw bilang taguan, at palihim kaming pumunta sa taguan ng yaman nang walang kaingay-ingay. Seryosong-seryoso na ngayon sa pagpaplano si Guyiting, nag-uutos habang nagkukwenta ng mga hakbang. Inilabas niya ang buong galing niya bilang matalinong negosyante, habang ako naman ay naging isang walang emosyong tagahakot. Para sa akin, hindi anti-gang gamit o mga sikat na painting ang mga ito, kundi mga data packet na kumakain ng espasyo. Basta sapat ang laki ng hard drive. Ang pag-copy at paste ay kayang-kaya sa ilang minuto lang. Wala pang kalahating oras. Itong taguan ng yaman na kinaiinggitan ng maraming tao sa Sacheng, ay simot na ngayon. Ang natira na lang ay ang mga mabibigat na kahoy na kagamitan at ilang mga display na sinadya talagang iwan ni Guyiting. Nakatiwangwang mag-isa sa gitna, at nagbibigay ng matinding lungkot pag tiningnan. Ayan, tapos na. Pinagpag ni Guyiting ang alikabok sa kanyang mga kamay. Pagtingin niya sa bakanteng palapag, imbes na malungkot, ay nakahinga pa siya ng maluwag, na parang nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Ngayon, kahit pa mismong gobyerno ang dumating para kumpiskahin ang mga gamit natin, madadat na nila ay isa na lang tayong mahirap na pamilya. Tiningnan ko si tatay na mukhang gama ng pakiramdam, na may halong kaunting pagmamalaki sa mukha. Natawa ako sa isip ko. Siguro ito yung sinasabi nilang kapag may nakatabi kang pagkain. Hindi ka mangangamba, kahit pa ang pagkain ito ay mga anti-gang gamit talaga. Pagbalik sa kwarto ko, agad kong inilak ang pinto. Samandal ako sa pinto para pakalmayan ang paghinga ko, saka ko tiningnan ang kwintas na jade sa aking dibdib. Gamit ang isip ko, agad kong pinutol ang koneksyon ko sa labas. Ngayong nakuha na namin ang mga kagamitan, oras na para i-test ang dimensyong ito. Bilang isang maingat na algorithm engineer, ang mag-release ng hindi pa tapos ang testing ay siguradong magdudulot ng malaking aberya. Unang eksperimento, testing sa bilis ng oras. Kumuha ako mula sa labas ng isang mangkok ng bagong luto, at mainit-init pang chicken soup, at inilagay ko ito sa underground na bodega. Naglagay din ako ng isang basong malamig na plum juice sa batong mesa ng hardin. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ulit ako. Yung chicken soup na nasa bodega ay mainit at umuusok pa rin. Hindi man lang nagbago ang usok na lumalabas dito. Ang conclusion ko, ganap na nakatigil ang oras sa loob ng bodega. Perpektong tagapagpreserba, habang yung malamig na plum juice naman sa hardin ay natunaw na ang karamihan ng yelo. At yung mga lotus na pausbong pa lang kanina ay mas namukadkad pa ngayon. Ang conclusion ko, normal lang ang takbo ng oras sa hardin. O baka mas mabilis pa nga ng konti kaysa sa labas. Nagliwanag ang mga mata ko. Ibig sabihin nito, kung magtatanim ako ng gulay at mag-aalaga ng manok dito sa loob, mas mabilis silang lalaki. Hindi na pangarap lang ang magkaroon ng sariling supply ng pagkain. Pangalawang eksperimento, testing para sa ecological cycle. Naalala ko na nahulog ako noon sa pond dito sa loob ng hardin. Naupo ako malapit sa pond para mag-obserba. Sobrang linaw ng tubig at kitang-kita ang ilalim, na parang may pahiwatig pa ng kaunting tamis. Basta ko nalang kinuha yung 2 alagang isda mula sa silid-aklatan. At dinala ito kasama ng tubig at lalagyan nito, saka ibinuhos ng direkta sa pond. Pagbagsak ng mga isda sa tubig, naging mas masigla pa sila kumpara noong nasa labas sila. Ang conclusion ko, kayang bumuhay ng isda ang pond na ito. Pwede itong pag-alagaan. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ay yung lumang balon sa hardin. Sumalok ako ng tubig gamit ang mga kamay ko at naghilamos. Isang malamig na pakiramdam ang biglang tumagos sa aking balat. Ang sobrang pagod na naramdaman ko mula sa pagtawid ko sa ibang panahon at pagbubukas ng aking espasyo ay bigla na lang naglaho. Kahit ang mga maliliit na pulang bakas ng turok ng karayom sa pagitan ng mga daliri ko
ay tuluyan nang nawala. Nakakapanumbalik pala ng lakas ang tubig na ito. At nakakapagpalakas ng katawan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at kitang-kita ko ang nagliliwanag kong mukha. Hindi ko mapigil ang mapaisip, kung nasa modernong panahon lang sana ako. Maging bilyonaryo na siguro ako sa pagbebenta pa lang ng tubig mula sa balon. Sa sumunod na 2 araw, sa labas ay mukhang tahimik lang ang pamilya ko. Ang taga-kwenta ay lumalabas pa rin gaya ng dati para maningil. At si Yaya Wo ay namamalengke at nagluluto pa rin, na parang walang anumang nangyari. Pero ang totoo, may matinding tensyon sa paligid. Mula sa labas ng mansyon, naririnig minsan ang mga yabag na mga nagpapatrolyang militar. At may mga sumisigaw rin ng slogan na kumpiskahin daw ang mga nakatagong yaman para suportahan ang mga sundalo. Hindi naman ganoon kalakas ang sigaw nila, pero para itong latigong humahagupit sa damdamin ng mga tao. Kinaumagahan ng 3 araw, nabulabog ang tulog ko dahil sa napakabangong amoy ng nilulutong karne. Nabaliw na yata ang tatay ko. Para lang ipagdiwang ang pagbalik ng kaluluwa ko sa katawang ito, nagpapista siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw. Isipin mo taong 1950 ngayon, kung saan sobrang taas ng mga bilihin. Pero ipinagkalat pa niya, na kahit sino man ang dumaan sa tapat ng bahay namin, pwede silang pumasok at humingi ng libreng mangkok ng karne. Kaya ayon, nabulabog ang buong bayan. Pero sa loob-loob ko, alam kong, simula pa lang ito ng isang malaking dula-dulaan. Nakatayo ako sa may pasilyo, habang pinapanood ang naglalakihang mga kalderong kumukulo sa labas. Nilapitan ako ng nanay kong si Jiang Qinghe nang may labis na pag-aalala. Pabulong siyang nagsalita, kung ano-anong klaseng tao ang nandyan sa labas. Natatakot akong baka may mga nagmamanman sa atin. Niyakap ko na lang ang braso niya. Si tatay po, medyo naiinis pero natatawa niyang sagot. Ayun, nasa sala, inaliw ang mga lumang kaibigan. Nakikipagplastikan. Sabi mo nga, nagpapaawa at sinasabing simot na raw ang yaman namin. Grabe talaga, dahil sa galing umarte ni tatay, daig pa niya ang nanalo ng Best Actor sa Oscars. Habang pasikreto ko siyang pinapalakpakan, bigla kong hinatak ang nanay ko. At mabilis kaming naglakad papuntang kusina. Ang totoong palabas, ay kani-kanina lang nagsimula. Sa mga oras na ito, parang isang pabrika ang kusina na walang pahinga. Sobrang bilis gumalaw ng sandok ni Chef Wang, halos hindi mo na ito makita. Nagkikinangan sa mantika ang mga kaldero ng braised pork, at ang sarap ng amoy nito ay abot hanggang sa utak. Pagkita niya sa amin, agad siyang ngumiti ng napakatamis. Senyorito, napakasarap ng karne natin ngayon. Kahit yata mga santo, mapapababa galing langit kapag naamoy ito. Para ba ito sa mga bisita sa bulwagan? Tumango si Chef Wang. Opo, nakaupo na po ang unang batch ng mga bisita natin. Sa sandaling iyon, paimpol kong kinindatan si nanay. Nakuha niya agad ang mensahe at umakto siya bilang matapang na donya ng bahay. Sakto lang ang lakas ng boses niya para malinaw itong marinig sa buong kusina. Chef Wang, naghanda kami ni Leylay ng malalaking lalagyan na hindi lumalamig. Sa bawat lutong matatapos ninyo, magtabi muna kayo ng isang bahagi at ilagay dito. Para iyan sa mga ulila sa ampunan sa kanluran ng bayan. Para dumami pa ang grasya ni Leylay. Masusunod po, napakabuti po talaga ng puso ninyo, Seni Orago. Hindi na nagtanong pa si Chef Wang ng madami. At dahil dyan, puno ang mga lalagyan ng umuusok na masasarap na braised pork at bola-bola. Ang squirrel fish ay mabilis na ipinasok sa maliit na silid sa kusina. Nakabantay sa pinto si Asiang. Sobrang kaba niya, para siyang gwardyang nagmamanman. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumango, Senyorito. Bulong ni Asiang, handa na po ang mga timba. Mabilis akong pumasok at agad na nilock ang pinto. Sa loob ng silid, nakasalansan ng maayos ang ilang dosenang malalaking timba na sadyang ipinagawa. Ito ang mga estratehikong supply na ipinakuha pa ni Itay kagabi mula sa sarili naming tindahan. Pagdampi ng daliri ko sa mainit na timba, pinaganya ko ang aking isip. Swoosh! Sakto 10 timba ng braised pork. Kasama ang timba at sabaw, biglang naglaho na parang bula. Hindi ako tumigil. Humarap naman ako sa mga bagong lutong mantou. At tahimik na sinabi sa isip, kunin. Nang makita kong napuno agad ang mga estante sa loob ng dimensyon ko, parang gumaling ang OCD ko. Dahil dito, hindi na namin kailangang magtiyaga sa matigas at malamig na tinapay sa biyahe papuntang Hilagang Silangan. Pero eksakto namang pumasok si Inay.
Namumutla siya, at basang-basa ng pawis ang mga palad. Nanginginig ang boses niya. Lele, tama na ba yan? Kalmado lang ang mga mata ko. Ngumisi ako. Kulang na kulang pa to. Itinuro ko ang direksyon ng kusina, at mariing sinabi. Hindi pa naipapasok sa bodega ang mga nakuha ni Itay na bigas at harina. Habang may 3 araw pa tayo, kukunin natin lahat. Hindi lang ang mga lutong pagkain, uubusin din natin pati ang mga hilaw na sangkap. Pati ang mga bulaklak, ibon, isda, at insekto sa hardang ito wala akong aitatirang kahit ano para sa iba. Tumalikod ako at dumiretso sa bodega sa ilalim ng lupa sa likod ng hardin. Hinarap ko ang libo-libong kilong bigas, harina, mantika, at daan-daang banga ng lumang alak. Para baliw na hakutin ang lahat. Pero habang sarap na sarap ako sa paggawa nito, sa mismong tarangkahan ng Zoo Garden isang itim na jeep ang huminto. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na mahabang damit. Agaw pansin ang pulang armband sa kanyang manggas. Pinaiikot-ikot niya ang 2 walnut sa kamay niya. Habang ang matatalas niyang mata ay nagmasid sa paligid ng pinto. Ngumisi siya ng nakakainsulto. Ang matandang tusong si Guyiting sinusubukan ba niya tayo? O baka naman masyado lang marami ang yaman niya na hindi na niya alam kung paano gastusin. Agad lumapit ang kasama niya. Director Gao, nabalitaan ko po na bigla raw gumaling yung anak ng pamilya Go na naging siraulo ng 10 taon. Ang lalaking tinawag na Director Gao biglang tumigil sa pag-ikot ng mga walnut. May dumaang pag-uusisa sa mga mata niya. Aba mukhang maganda yan ah. Pasukin natin sila para makapag-congratulate man lang. Kasabay nito habang nasa ilalim ako ng lupa, biglang umabog ng mabilis ang dibdib ko. Mabilis akong lumabas mula sa loob ng dimensyon at bumulong kay A. Siang na sumunod sa akin. Bilis, pumunta ka sa bulwagan at magbantay. Huwag kang magpapahalata. Pagkarinig nito namutla ng husto si A. Siang. Umari pa siya ng takbo. Ako naman, napasandal sa pader at naghahabol ng hininga. Ubos na ubos ang mental power ko parang tinutusok ng napakaraming karayom ang utak ko. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko sa bulsa ang tubig mula sa balon ng dimensyon na itinago ko kagabi. Tumingala ako at inisang lagok ang tubig. Pagkatapos, isang nakakaginhawang lamig ang damaloy sa lalamunan ko. Ang matinding sakit ng ulo ko himalang nawala. Kahit ang lakas ng isip ko, bumalik ng 30%. Ang tubig na to sobrang nakakabuhay ng utak. Nag-ipon ako ng lakas, at mahigpit na hinawakan ang basyong klorera. May dumaang kislap ng bagsik sa mga mata ko. Pero sakto naman na, biglang may narinig na nakakabinging ingay sa unahang bulwagan, at may sumisigaw pa ng, "Halugugin ninyong mabuti. Hindi ako naniniwalang bagsak na talaga ang pamilya Go." Ang boses na ito ay matining at impit, parang patong sinasakal. Pumunta ako sa likod ng divider, at agad kong nakita ang Gao Yashuan na yon. Ang mortal na kaaway ng pamilya namin. Ang matatalim niyang mata ay nagpapalingga-lingga sa paligid. Hanggang sa tumapat sa walang lamang estante, at may sumilay na nakakainis na ngisi sa kanyang labi. Ang mukha ng tatay kong si Guyiting ay singitim na ng uling, pilit ang ngiting nagbigay pugay. "Bossing Gao, kagagaling lang sa malubhang sakit ng anak ko." Hindi siya pwedeng mabigla, pero hindi man lang natinag si Gao Yashuan. Sa halip ay mapangot siyang tumawa. Nabalitaan kong nasa bingit na raw ng kamatayan ang pamangkin ko. "Baka umaarte lang kayo rito para may tago ang yaman ng pamilya nyo ha." Nagtatago ng yaman. Ang mga salitang iyan, ay isang nakamamatay na paratang. Biglang hinampas ng tatay ko ang mesa. Tumalsik pa ang mga tasa ng tsaa. "Gao Yashuan, masyado kang mapanira. Mapanira ba kamo? E di hayaan mong makita ko ang pamangkin ko para malaman natin." Tiniklap ng 2 maskuladong lalaki ang kanilang manggas at akmang susugod sa likod bahay. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, ay kinuha ko ang tamang tiyempo. Nakahawak kay Asiyang, ay nagpadyawang-jewang akong lumabas mula sa likod ng divider. Ang kapal ng pulbos sa mukha ko, mas makapal pa sa sementong pader. Walang kakulay-kulay ang aking mga labi, at putlang-putla ako na parang isang pirasong papel. Na parang tanggayan man lang ng hangin ay lilipad na. Ang boses ko naman ay sobrang hina. Na parang naghihingalo na. "Huwag po kayong magalit." Pero ang mga mata ko, ay parang x-ray na malamig na nakatingin kay Gao Yashuan. "Ito na ba ang pamangkin ko?" Pinanliitan ako ng paningin ni Gao Yashuan. At lalapit sana para tignan ako ng maigi. Agad kong tinakpan ng panyo ang bibig ko. Gumuwang ang katawan ko, na parang hihimatayin na anumang oras.
Tito Gao, masyado pong mahina ang katawan ko. Narinig ko po kay Itay na ipapadala niya raw ako sa syudad ng Jing para magpatingin sa dayuhang doktor. Sa pag-alis kong ito, baka maubos na po ang buong yaman ng pamilya namin. Habang nagsasalita, paimpol ko ring sinenyasan ng tingin ang mayordomong si matandang Chen. Nakuha agad iyon ni Chen. At saktong-sakto naman, dumaan ang dalawang utusan na may buhat na kasing taas ng taong kahon na gawa sa mahogany. Biglang nadulas si Chen, at sinadyang dumiretso sa bukong-bukong ng isang utusan. Nawalan agad ng balanse ang dalawang utusan. Nabitawan nila ang kahon, at nagkaroon ng tatlong malalakas na kalabog. Bumukas ang takip ng kahon, at nagkalat sa sahig ang mga basag na piraso ng porselana. May asul at puti, may mga makukulay. Sa kalidad pa lang, makikitang puro mamahaling gamit ang mga ito. Ang mga plorera ko, napasigaw ng napakalakas ang tatay ko dahil sa matinding hinayang. Napasubsob siya para haklutin ang mga basag na porselana, nanginginig ang mga kamay niya na parang may sakit na Parkinson's. Pero sa gilid ng kanyang mga mata ay mabilis siyang sumulyap kay Gao Yashuan. Nawala ang malaking bahagi ng pagdududa ni Gao Yashuan, at napalitan ito ng tuwa sa kamalasan ng iba. Kumapit ako sa hamba ng pinto, at agad na nangilid ang mga luha sa mata ko. Gao Yashuan, masaya ka na ba? Para may pagamot ako, ibinenta ni Itay ang lahat ng minanang ari-arian namin. Ngayon, basag na lahat. Nanginginig kong itinuro ang mga basag na piraso sa sahig, bakas ang matinding kawalan ng pag-asa sa boses ko. Hindi lang porselana ang nabasag na ito, kundi ang mismong ikabubuhay ng buong pamilya natin. Napabagsak na lang sa sahig si Itay, umiiyak at sinusuntok ang kanyang dibdib sa sobrang panlulumo. Pero paimpol niyang isinilid sa manggas niya ang isang piraso ng porselana. Grabe, ang galing umarte, kulang na lang bigyan siya ng Oscar Award. Samantala, tuwang-tuwa naman sa loob-loob niya si Gao Yashuan. Hindi na niya mapigilan ang pagngiti. Sigurado siyang tapos na talaga ang pamilya ko ngayon. Kaya naman nagpakitang tao siyang nagbigay galang. Dahil malubha ang sakit ng pamangkin ko, ay hindi na muna mang-iistorbo pa itong si Zhang. Boss Go, lakasan niyo sana ang inyong loob. Pagkasabi nito, dinala niya ang mga tauhan niya at nagmamayabang na umalis. Sunod-sunod ding nagpaalam ang mga bisita sa bulwagan. Sa takot na mahawa sa kamalasan namin. Pabagsak na isinara ang pinto, pero nang mailagay na ang trangka, biglang tumalon patayo si Itay. Ang liksi ng galaw niya ay hindi mo aakalain sa isang may edad na. Pinagpegan niya ang alikabok sa kanyang mahabang damit, at inilabas mula sa manggas niya ang basag na porselana. Biglang naglaho ang lungkot sa mukha niya, at napalitan ng isang napakatusong ngiti. Sayang din itong peking porselana mula sa panahon ng Guangzhou, ginawa lang nating pampaingay. Pwede pa itong idikit ulit at gamitin para manloko ng iba. Kinuha ko ang mainit na tuwalya na inabot ni Asiyang, at pinunasan ko ang aking maputlang makeup. Bumungad ang mapula at malusog kong mukha. Napangiti ako ng bahagya. Ito ang tinatawag na walang puhunan. Kung hindi niya mismo nakita na nawalan tayo ng malaki, hindi niya tayo hahayaang makaalis ng mapayapa. Agad na inutusan ni Itay si Mang Chen, walisin mo na iyan. Pinalabas lang natin iyon kay Gao Yashuan. Ang susunod na eksena, kailangan nating galingan ang pag-arte. Sa susunod na 2 araw, niyanig ng husto ang mundo ng negosyo sa syudad ng Su. Dahil sa daldal ni Guyanchuan, kumalat sa buong syudad ang balitang isinangla ng pamilya Go ang lahat para may pagamot ang baliw nilang anak. Sinakyan ni Itay ang sitwasyon, at nagkabit siya ng karatulang rush sale. Ang mga may bentang tindahan sa timog, ang matatabang lupain sa labas ng syudad. Pati na ang mga porsyento namin sa negosyong Hengli, lahat ay ibinenta. Kalahati ang binawas sa presyo, pero may isang kondisyon. Mga gintong bareta lang ang tinatanggap namin. Mga pilak na barya, o kaya naman ay sako-sakong bigas at mga pagkain. Agad na dumagsa ang mga mayamang negosyante ng syudad ng Su. Sa takot na palagpasin ang malaking diskwento. Boss Go, dati, $2,000 ang hinihingi mo rito, pero ngayon ba ay 1,500 na lang. Benta na, ilabas mo ang pera. Pulang-pula ang mga mata ni Itay at nanginginig ang kamay na nagtatak ng selyo. Parang hiniwan siya ng laman sa sobrang sakit, pero ang totoo, tuwang-tuwa siya sa loob. Pakiramdam ng mga mamimili ay nakasungkit sila ng ginto. Sa likod ni Itay, pinag-uusapan nilang ulyanin na siya, pero hindi nila alam. Sa tuwing may aalis na bumili, masaya kong inilalagay ang mga naipong supply sa loob ng aking kwarto. Ang aking sikretong dimensyon ang nagsisilbi kong malaking taguan ng yaman.
Ding! Nadagdag sa imbak, 10 kahon ng maliliit na ginto. Nadagdag, 2,000 kilo ng puting harina. Ting! Nadagdag, 500 kilo ng bulak. Isa talaga itong perpektong palitan ng mga ari-arian. Samantala, 3 araw na ring walang patid ang apoy sa kusina. Si Master Wang ng Dayu Restaurant at ang kanyang mga estudyante ay halos umusok na ang mga sandok sa kakamadali. Habang nagpupunas ng pawis, napabuntong hininga si Master Wang, napakabuti talaga ng pamilya Go. Kahit bumagsak na sila, naisipan pa rin nilang ipamigay sa bahay ampunan ang mga inihandang pagkain. Sabi nila, para raw ito sa grasya ng panganay na senyorita. Mga kaldero ng umuusok na braised pork, steamed pork ribs, at malalaking steamed buns ang inilabas mula sa kusina. At isinakay sa kalisya. Subalit, kakaliwa pa lang ng kalisya sa kanto at pumasok sa isang abandonadong bodega ng pamilya Go. Ay parang multo akong sumulpot. Kunin. Sa isang iglap ng aking isipan, pati ang mga lalagyan at pagkain. Ay biglang pumasok sa loob ng storage space ko kung saan humihinto ang oras. Pagsapit ng dapit hapon sa 3 araw, matapos kunin ni Master Wang ang bayad niya at umalis. Puno na ang storage space ko ng dekalidad na pagkain sapat na para sa ilang taong konsumo ng pamilya namin. Sa lalim ng gabi, dumating din ang oras ng paghihiwalay. Sa may bulwagan, higit 30 tauhan ng mansyon ng mga Go ang nakaluhod at taos-pusong umiiyak. Ang nanay kong si Jiang Qinghe, na namumula ang mga mata, ay mismong nag-abot ng makapal na pulang sober sa bawat isa. Hindi lang iyon bayad sa pagpapaalis sa kanila, kundi pampatahimik din. Umalis na kayong lahat, humanap na kayo ng kani-kanyang pagkakakitaan. Kumaway ang tatay ko at tumalikod, itinatago ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Hanggang sa makaalis ang pinakahuling tauhan, ang dating maingay na Zuo Garden ay binalot ng matinding katahimikan. Nakatayo ako sa gitna ng bakuran. Nakatingin sa walang lamang mansyon na may malamig na mga mata. Nagtanong ako, Nay, Tay, handa na ba kayo? Nagkatinginan silang dalawa, at mariing tumango, handa na. Kung ganoon simulan na nating linisin ito. Bigla kong ibinuka ang aking mga braso, at ginamit ang buong kapangyarihan ng isip ko. Ang mga silyang kahoy sa bulwagan, mga florera, mga nakasabit na painting kunin. Ang malaking kama sa kwarto, mesa ng salamin, mga kumot at unan kunin. Ang mga pinggan at kubyerto sa kusina, ang tapayan ng tubig. Pati na rin ang palaging sinasabi ni nanay na, ang koaling ito na mahigit 10 taon ng pinaglulutuan ng braised pork. Na malaking koaling bakal kinuha ko lahat. Ang mga batong mesa at upuan sa bakuran, ang mga palamuting bato. At ang mamahaling puno ng bonsai, walang itinira. Sa loob lang ng 15 minuto. Ang napakagarbong mansyon sa Jiangnan ay naging purong pader at sahig na lang. Kahit ang mga daga ay luluha kung papasok sila rito. May pagmamalaki akong pumalakpak, habang nakatingin sa bundok ng mga gamit sa loob ng storage space ko. Ito ang tinatawag na tunay na pag-alis ng walang iniiwan. Laylay, naghihintay na ang sasakyan sa likod bahay. May bitbit na 2 lumang malita ang tatay ko para magkunwari. At nakababa ang sombrero. Kaming 3 sa pamilya ay sinamantala ang dilim ng gabi. At tahimik na umalis sa likod bahay para dumiretso sa istasyon ng tren. Umusina ng malakas ang tren, at ang kulay berdeng tren ay kumakalampag habang binabasag ang katahimikan ng gabi. Dala ang aming pamilya at ang napakalaking yaman, bumiyahe kami pahilaga. Tumingin ako sa bintana habang unti-unting lumalabo ang syudad ng So, buo ang aking loob. Heto na kami, pero hindi ko man lang napansin, na noong sumakay kami. Sa madilim na bahagi ng plataporma, isang lalaking nakauniporme ng militar ang mahigpit na may hawak ng litrato ng aming pamilya. Malamig pa sa yelo ang mukha niya. Ang taong iyon ay taong 1950. Ang istasyon ng tren noong taong iyon ay pinaghalong gulo at pag-asa. Sa gitna ng nakakabinging ugong ng tren, kaming 3 ay nakipagsiksikan sa mga tao, kaya ang suot naming mag-agarang damit ay labis na nagusot. At halatang hindi babagay sa mga taong nakasuot ng luma at tagpi-tagping damit. Bumili kami ng tiket sa ordinaryong upuan, para lang hindi kami masyadong mapansin. Pero sakto naman, isang malaking lalaki na may buhat-buhat na malaking sako ang biglang sumingit sa tabi ko. Ang amoy ng pawis na may halong alikabok, ay muntik nang pumatay sa akin dahil sa kawalan ng hininga. Laylay, kumapit kang maigi sa damit ni Itay. Bitbit ng tatay ko ang 2 lumang malite sa isang kamay.
Habang ang kabilang kamay ay nakapulupot sa amin ni inay, hirap na hirap kaming maglakad sa gitna ng siksikan. Basang-basa na agad ng pawis ang likod niya. Nang makasakay na kami, mas lalo akong kinilabutan sa sitwasyon sa loob ng tren. Sa mga daanan, sa ilalim ng mga upuan, at kahit sa patungan ng mga bagahe ay may mga taong nakasiksik. Ang hangin ay amoy tabako, amoy putok ng paa, at may halong hindi maipaliwanag na asim na tumagos hanggang sa anit ko. Pinigilan kong huminga ng malakas at pilit na kinalma ang nagwawala kong sikmura. Ito ang totoong mukha ng panahong ito. Pagkatapos noon, gamit ang natitira niyang lakas, pilit na nakipagsiksikan ang tatay ko. At nakakuha kami ng 3 upuan sa tabi ng bintana. Pero pagkaupo pa lang namin, isang alin na mumunguya ng buto ng pakwan sa harap namin ang lumapit. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin sa damit ng nanay ko. At matinis na nagsalita, "Nako, miss, ang ganda ng katawan mo, tsaka iyang mga damit mo. Parang hindi ka naman sanay sa mabibigat na trabaho. Saan ba ang punta nyo?" Halatang nang uusisa, biglang nanigas ang katawan ng nanay ko. Napakapit siya ng mahigpit sa laylayan ng damit niya, at bakas ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Agad akong sumingit bago pa siya makasagot, at sa nanginginig na boses, ay sinadya ko pang ibahin ng kaunti ang punto ko. Makikitira po kami sa kamag-anak. Dati po kasing may maliit na negosyo si Itay, kaso nalugi po noong 1 taon. Kaya naisanla ang bahay namin. Tapos, iniba ko ang takbo ng usapan, at sinadyang idiin ang salitang sundalo ng napakalakas. Balita po namin, maraming pagkain doon sa norte. Sundalo po kasi doon ang tiyuhin ko. Kaya pinapanta niya kami doon para makitira. Pagkasabi ko nito, paimpol ko pang inilabas sa bag ang kanto ng isang lumang panyo na may tatak ng hukbong tagapagpalaya. Tama nga ang hinala ko. Pagkarinig ng ales sa tiyuhin na sundalo, biglang nawala ang pag-uusisa sa mga mata niya, at bumagal pa ang pagnguya niya ng buto ng pakwan. Hindi na nga siya naglakas loob na idor sa gawin namin ang mga balat nito. Aba, pamilya pala kayo ng sundalo. Isang malaking karangalan iyan. Pilit na ngumiti ang ale, at mabilis na lumingon para makipagtsismisan sa iba. Palihim na tumango sa akin si tatay, baka sa mga mata niya ang lubos na pagsang-ayon. TSK, matandang ulyanin sugsog na humandar ang tren. Unti-unting naiwan sa likuran ang mga puting pader at berdeng bubong sa labas ng bintana. Mahaba at nakakapagod ang biyaheng ito. Buong 3 araw at 2 gabi ang kalbaryo ng 3 araw at 2 gabi na ito. Pero ako ang naging taga-asikaso ng buong pamilya. Tuwing lalalim ang gabi, habang bagsak at hilik na hilik ang lahat ng tao sa loob ng tren. Doon palang magsisimula ang misyon ko. Gamit ang makapal na coat ko bilang panangga, palihim akong kumukuha mula sa sikreto kong espasyo ng mga masasarap na nilagang itlog at hiniwang baka. Mayroon ding mainit-init na gatas. "Nay, tay, kain po muna kayo." Pabulong kong sabi. Isinubo ko ang isang hiwa ng baka sa bibig ni tatay. Habang ninunguya niya ito, bakas sa paglunok niya ang hirap. Buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kalbaryo. Pero nang tumingin siya sa akin, tila ba nawala ang lahat ng pagod niya. "Lele, anak, kumain ka rin." Naawang hinaplos ni nanay ang pisngi ko. Napangiti na lang ako ng palihim. Busog pa po ako. Ang totoo niyan, kanina noong nagpaalam akong mag-ker, pumasok muna ako sa espasyo at nilantakan ng isang buong litsong manok. Kahit na umaalingasaw ang bantat sa banyo, sarap na sarap akong kumakain ng manok. Iba talaga kapag may taglay kang kapangyarihan. Tuloy-tuloy ang biyahe ng tren pahilaga. Grabe ang tagtag, parang madudurog ang mga buto ko sa bawat pag-alon ng biyahe. Paglagpas namin sa kabundukan, biglang nag-iba ang tanawin sa labas. Naging tuyo ang hangin, at ramdam na ramdam ang hagupit ng lamig nito. Umaandar pa lang ang tren pero rinig na ang paghampas ng hangin sa salamin. Ang panahon nga naman dito sa Hilaga, sobrang ginaw talaga tuwing umaga at gabi. Napakuskus si tatay sa mga braso niya dahil sa panginginig. Nakakunot ang noo niya, kaya agad kong nilabas mula sa bag ang 3 set ng lumang damit na inihanda ko. Pabulong kong sinabi, habang palihim na nagmamasid sa paligid. "Nay, tay, magpalat muna kayo. Masyadong agaw pansin ang mga magagara nating damit. Ito ang suotin nyo, para magmukha talaga tayong mga naghihirap. Walang pag-aatubili." Hinubad ni tatay ang coat niya at nagpalit ng lumang damit. Ginulupan niya ang buhok niya para magmukhang pugad ng ibon. At isinampay ang isang luma at maduming tuwalya sa leeg niya. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang respetadong negosyante.
Nagmukha talaga siyang isang hamak na tindero mula sa timog na nakikipagsapalaran sa hilaga. Nagsuot din si nanay ng kupas na asul na blusa, at itinali ang buhok niya pataas. Kahit nahalata pa rin ang pagiging pino niya, pinakamasahol na siguro siyang pagkamalang asawa ng isang girong nasadlak sa hirap. Hindi na siya mukhang mayamang seniora. Pabulong siyang nagsalita, mukha lang magaspang ang damit na ito, pero ang sarap sa balat ng tela sa loob daig pa ang mga paborito kong damit. Ang talino talaga mag-isip ng anak natin. Pero, saktong nakahinga na kami ng maluwag nang may lumapit na namang konduktor ng tren. May hawak siyang maliit na kwaderno at isa-isang tinitignan ang mga tiket ng pasahero. Panay din ang tingin niya sa mga bagahe. Agad na kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nagmamadali kong kinuha yung peking sulat na ginawa ko euro, isang sulat na nagpapatunay na sundalo raw ang tiyuhin ko. Tama nga ang hinala ko, lumapit sa amin ang konduktor. Titig na titig siya sa lumang malita ni tatay. Akmang magsasalita na sana siya. Kaya mabilis kong inabot ang sulat, nagkunwari akong nanginginig, at mahinang sinabi. Sip, nasa militar po ang tiyuhin ko. Sinulyapan ng lalaki ang sulat na may tatak ng hukbong mapagpalaya. At agad na nagiba ang timpla ng mukha niya. Tumango siya at umalis, hindi na nga niya ininspeksyon ang mga bagahe namin. Nakahinga kami ng maluwag, at pagkatapos noon, ang sugsog ng tren ay unti-unting bumagal, at lumino na ang hitsura ng istasyon sa labas ng bintana. May nakasulat doon na malalaking pulang letre istasyon ng Harbin. Sa wakas, nandito na kami. Pagkabukas ng pinto ng tren, sumalpok sa amin ang hanging amoy uling at alikabok, nakasing gaspang ng liya sa balat. Nakakasakal ang tuyong hangin. Huminga ako ng malalim, at agad na nagising ang diwa ko. Ito na ang bagong yugto ng buhay namin. At ang magiging tunay na kanlungan ng aming pamilya. Mula ngayon, wala na kaming pamilyang poprotekta sa amin, wala na ring limpak-limpak na yaman. Aasa na lang kami sa pag-arte, at sa taglay kong mahikang espasyo na puno ng mga suplay. Sakto namang, binuhat ni Itay ang malita, at bahagyang kinuba ang kanyang likuran. Galing umarte, nagsalita siya ng may makapal na punto. At nilakasan talaga ang boses. Nay, sumunod ka ng maigi ha. Hahanapin pa natin si Tio Wei. Agad namang yumuko si inay, nagmukhang takot na takot at pagod na pagod. Pahigpit siyang sumunod sa likuran ni Itay. Pinagmasdan ko sila, habang mahigpit na hawak ni Itay ang pinakalumang malita sa isang kamay, at nakaprotekta naman kay inay ang kabilang kamay. Para siyang barkong bumabasag ng yelo, hirap na hirap makadaan sa dami ng mga tao. Sobrang gulo sa istasyon, sari-saring boses at punto ang maririnig. At may mga bata pang umiiyak. Talagang nakakabingi ang ingay. Hanggang sa may tabi kami ni Itay sa isang tahimik na sulok. Sa wakas, nakapahinga rin kami ng maayos. Handa na kaming makipagsapalaran sa bago at pambihirang lugar na ito. Ibinaba ni Itay ang malita at napabuntong hininga ng malalim. Pero bakas ang kaba sa mukha ni inay habang nakatingin sa paligid na hindi niya kabisado. Bigla siyang nagtanong, Tay, saan na tayo pupunta ngayon? Hindi pa nakakasagot si Itay. Nang bigla kong mapansin ang isang malaking problema. Agad kong hinayla ang manggas niya. Pabulong na nagsalita, Tay, yung malita. Nagulat si Itay. At agad na nakuha ang ibig kong sabihin. Kasi kahit ito na ang pinakaluma naming malita, gawa pa rin ito sa mamahaling balat. May mga tanso pa nga sa mga gilid nito. Kapag nakita ito ng marunong kumilatis, lagot na. Napasampal si Itay sa noo niya. Oo nga, nakalimutan ko. Pabilis akong yumuko at kinuha sa bulsa ko ang nakahanda na sanang liya. Hinagod ko ng madiin ang pinakamakikinis na gilid ng malita, habang pabulong na sinasabi. Lilihain ang mga kanto, papahira ng alikabok ang balat. Kailangang magmukhang luma to nang walang makakahalata. Bawal tayong pumalpak, bakas ang panghihinayang ni Itay habang nanunood. Naku naman, Leyley anak, anong ginagawa mo? Hindi na ako lumingon, at patuloy pa rin ang mga kamay ko sa pagliya. Tay, kung aarte tayo, lubos-lubusin na natin. Dapat mukha tayong naghihirap masyadong bago ang malita, paghihinalaan tayo. Habang sinasabi yun, dumampot ako ng isang dakot na tuyong lupa at ipinahid sa malita. Pagkatapos ay pinunasan ko iyon gamit ang manggas ko, ang bagong-bagong kintab nito ay biglang kumupas. Mukhang naluma na talaga ng panahon. Sakto naman, may napadaang maglalako at napasulyap sa malita namin. Bamulong pa siya ng, ang maletang to, mukhang kaawa-awa rin gaya ng may-ari. Grabe ang dinanas, tiningnan ako ni Itay. Bakas sa mga mata niya ang paghanga at lungkot.
Makalipas ang ilang minuto, naging mukhang luma at bagbog na talaga ang balat na malita namin. Pinagpegan ko ang alikabok sa mga kamay ko. At tumango ng may ngiti. Ikaw na ang bahala ngayon. Huminga ng malalim si Itay at pagtayo niya. Biglang nagbago ang tindig niya. Bumaluktot ang likod niya, nawalan ng sigla, at napalitan ng kawawa at nagmamakaawang ngiti ang mukha niya. Mukhang-mukha talaga siyang negosyanteng minalas. Pagkatapos noon, kinuskos niya ang mga kamay niya, lumapit sa isang lalaking naninigarilyo na nag-aayos ng riles, at nakayukong nagtanong. Kuya may tatanungin lang po sana ako. Dahan-daang lumapit si Itay at pautal-yutal na nagtanong ng may halong probinsya nung punto. Gusto po sana naming pumunta sa Wei Family Village, alam niyo po ba kung saan yon? Pero tiningnan lang siya ng lalaki, tamad na nagbuga ng usok. At isang salita ang nagpakaba sa akin, Wei Family Village. Napakaraming nayon ng mga Wei sa labas ng syudad. Kailangan mong linawin kung saang distrito yon. Nanlumo ang mukha ni Itay. Ang tanging alam lang niya ay Wei Hian ang pangalan ng kapitan. Napinsan ng lolo ko. Pero kung saang distrito ang nayon nila hindi namin alam. Pero mabilis mag-isip si Itay, agad siyang ngumiti ng alanganin. Kuya, ang alam ko lang po ay may leader doon. Wei Hian po ang pangalan. Makikituloy po sana kami sa kanya. Wei Hian, biglang pinalo ng lalaki ang hita niya. Ang sinasabi mo ba ay yung nasa silangan? Yung nayon ng mga Wei malapit sa bundok ng Mauer. Medyo malayo yun kailangan yung sumakay. Pagkarinig nito, umarte agad si Itay na parang walang muwang sa syudad. Nanlaki ang mga mata niya. Sumakay. Yung malaking bakal na may gulong at umuusok ba yun? Natawa ang lalaki sa kanya. Itinuro ang kalsada sa labas ng estasyon at sinabing pumunta kami sa terminal sa silangan para sumakay ng kalisya. Bukod sa mura na, pabagal nga lang daw. Walang tigil sa pasasalamat si Itay. At may kinuha pang lukot na sigarilyo mula sa bulsa niya bago iniabot dito. Sa kanya kami iginiya papuntang silangan. Paglabas ng estasyon ng tren, sari-saring kalisya, rickshaw, at mga maglalako ang nagdaraan sa lubak-lubak na kalsada. Mabilis na gumagana ang isip ko. Base sa sinabi ng lalaking yun, nasa liblib na probinsya malapit sa bundok ang Wei Family Village. Kung mas liblib, mas ligtas yun para sa amin. Palihim kong pinakiramdaman gamit ang isip ko ang kwintas na jade sa dibdib ko. May lamig na damaloy mula sa mga daliri ko, na biglang nagpawala sa init at pagod ng biyahe namin. Ito ang alas ko. Ang mga supply na nasa loob ng mahiwagang jade na ito, ay sapat na para makapagsimula kami ng bagong buhay dito. Naglakad kami ng mahigit kalahating oras. Hanggang sa makarating kami sa terminal. Pinaupo kami ni Itay ni Inay sa tabi ng isang tindahan ng tsaa. Tapos naglakad siya palapit doon sa mga nagkukumpulang kotsero na naninigarilyo at nagkukwentuhan. Pinagmasdan ko ang medyo nakakubang likod niya habang nakikipag-usap sa kanila. Hindi ko mapigil ang bamulong sa nanay ko. Ang galing namang umarte ni tatay. Pero ang nanay ko, awang-awa lang habang nakatingin sa likod niya, at ni hindi makapagsalita. Pabulong na sinabi ng nanay ko, ang tatay mo, buong buhay niya. Kailan ba siya nagpakumbaba ng ganito? Ginagawa niya ang lahat para sa ating dalawa. Hinawakan ko ang kamay niya, at nangangako ang mga mata ko. Nay, pansamantala lang to. Kapag nakapag-umpisa na tayo, ipaparanas ko sa inyo ang buhay na mas maganda pa kaysa noong nasa susyo tayo. Tiningnan ako ng nanay ko, at kahit papaano'y nabawasan ang kaba sa dibdib niya. Tumango siya, tamang-tama naman. Nakipagkasundo na ang tatay ko sa presyo doon sa isang kotsero ng kalesang hinihila ng asno. Isa siyang lalaking medyo may edad na at mukhang mabait naman. Kaming tatlo'y sumakay sa kalesang may sapin na tuyong damo. Kahit medyo matusok, di hamak na mas maayos na to kaysa maglakad. Kaso, habang nagpapatakbo yung kotsero, bigla ba namang nagtanong, pare ko, galing ba kayo sa timog? Sa punto nyo kasi, mukhang sa bandang Jiangze kayo nang galing, mayamang probinsya yun, paano kayo nasalanta ng sakuna doon? Biglang kumabog ang dibdib ko. Napakahirap ng tanong na yun. Kapag nagkamali ng sagot, buko na kami. Pero laking gulat ko nang hindi man lang nag-iba ang reaksyon ni tatay. Mapait siyang ngumiti, at muling ikinwento yung tungkol sa baha, sa gyera, at sa pagkalugi ng negosyo namin. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon at dumukot sa bag ng hinandang bulok na bigas, at iniharap yun sa kotsero. Ito na po ang huling rasyon namin, inaamag pa. Kung hindi namin to kakainin, mamatay kami sa gutom.
Kumuha ng ilang butil yung kutsero at tiningnan. Napakunot noo siya, at halos maniwala na agad sa sinabi namin. Pero ang sumunod niyang sinabi ang muling nagpakaba sa akin ng sobra. Ganun pala, naawa siya nang tumingin sa amin. Tapos nagiba ang tono, pero mahigpit ang mga tao dito sa Hilagang Silangan pagdating sa mga dayo. May isyu nga kamakailan doon sa Barrio Wehia na may mga dayo raw mula sa timog na nagnakaw ng manok, kaya sobrang naghihinala ang pamayanan sa mga tulad niyong tagalabas. Agad nagpanggap si tatay na kinakabahan. Nagkuskus siya ng kamay, at sinadyang magmukhang nag-aalangan, yung kamag-anak ko po. Opisyal naman po ng baryo, malamang maipagtatanggol naman niya kami, di ba? Aba, maganda yan. Nang marinig niyang opisyal ang kamag-anak namin. Biglang bumait ang kutsero. Itinaas niya ang latigo niya at pinatunog. Kumapit kayong maigi. Bago dumilim, siguradong nasa bungad na kayo ng baryo. At tumakbo na ang kalisya. Klak-klak, klak-klak. Papalayo ng papalayo mula sa syudad. Habang nakatingin sa malalawak na sakahan sa magkabilang gilid ng kalsada, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Nasa unahan na ang bagong buhay namin. Hinigpitan ko ang hawak sa kwintas na jade na nasa loob ng manggas ko. Naroon ang lahat ng yaman namin, at naroon din ang pag-asa ng aming kinabukasan. Hanggat buhay kami, at nasa amin ito, makakapagsimula ulit kami kahit saan. Nang magsisimula ng dumilim. Ibinaba na kami ng kutsero sa bungad ng baryo at umalis. Mahigpit daw kasi ang mga patakaran sa loob. Hindi raw basta-basta pwedeng pumasok ang mga dayong sasakyan. Sa isang iglap, kaming tatlo na lang ang naiwan sa maalikabok na kalsada, kasama ang isang nag-iisang malita. Dahil sa malamig na hangin ng gabi, napayakap ng mahigpit ang nanay ko sa kanyang sarili pero eksakto sa sandaling iyon. Biglang may sumigaw ng galit mula sa nayon, bantayan ninyong mabuti ang batang yan. Huwag ninyong hayaang makatakas ang dayuhang taga-timog na yan. Namutla ang nanay ko sa sobrang takot. Pero huminga ng malalim ang tatay ko, binuhat ang malita. At kahit may panginginig sa boses niya, mas nang ibabaw ang determinasyon. Pero nahahanapin natin ang mga kamag-anak natin. Pagtapak ko sa maitim na lupa, kumirat ang talampakan ko. Malayong malayo ito sa mga batong kalsada ng Jiangnan. Ang mga bahay sa harapan namin ay puro gawa sa putik. Gawa sa pawid ang mga bubong, at amoy sabaw ng gulay na walang mantika ang paligid. Ramdam na ramdam mo ang labis na kahirapan dito tapos. Ang mga batang naglalaro sa putik sa bungad ng nayon, ang mga taga rito na kumakain sa malalaking mangkok. Lahat ng atensyon nila, biglang napako sa amin. Hindi mapakali ang nanay ko, kaya kusa siyang nagtago sa likod ng tatay ko. Pero nakangiti pa rin ng mabait ang tatay ko, at magalang na yumuko sa isang lalaking humihipak ng tabako. Maingat siyang nagtanong mo, alang-galang na po. Saan po ba ang tanggapan ng mga opisyal dito? Nanliit ang mga mata ng lalaki. Pinasadahan ng tingin ng tatay ko mula ulo hanggang paa, saka dahan-daang itinuro ang gitna ng nayon. Diretsuhin nyo lang, yung bahay na may nakasabit na pulang bandila sa labas, iyon na yun. Habang naglalakad, parang mga karayom na nakatusok sa akin ang tingin ng lahat. May pagtataka, sinusuri kami. At puno ng paghihinala, nakayuko lang ako, habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni nanay. Pero hindi nila alam. Paimpol kong kinikiskis ang daliri ko sa tupi ng damit niya. Doon, nakatago ang una kong red along inihanda para sa pagkikita naming ito. Ang simpleng bagay na ito, ay pulbos ng buto ng tsaa na itinago ko. Hindi lang nito napapakalma ang kaba ng nanay ko dahil sa banayad nitong amoy. Makakatulong din ito para mabilis na mapatunayan sa lahat na kami ay mga dayuhan galing Jiangnan. At para makaiwas na rin sa gulo. Mukhaman akong kaawa-awa at takot na bata sa paningin nila pero ang totoo. Matagal ko nang pinag-aralan ang paligid. Mula sa taba ng lupa sa tabi ng kalsada. Dami ng tagpi sa mga damit ng mga tao, hanggang sa kung kaninong siminea ang may pinakamakapal na usok. Lahat ng iyon ay nakatatak na sa isip ko. Para magamit naming alas upang makapag-umpisa ang pamilya namin dito. Mabilis na gumagana ang isip ko. Kung gusto naming manatili, ang unang hamon na dapat lampasan ay ang pinuno ng nayon na hindi pa namin nakikilala. Si Wei Yian, ang lolo. Tiyuhin naming ito ang desisyon niya. Ang magdedetermina kung makakapanatili ba kami rito o mapapalayas. Sa dami ng mga nobelang nabasa ko bago pa man ako mapunta sa panahong ito, alam kong ang pinuno ng nayon ang may hawak ng buhay at kamatayan ng mga dayuhan. Kaya naman, tinuruan ko na ng maayos ang tatay ko ng mga palusot na walang butas.
Nabaon sa utang at hindi makabayad, sinadya kong idiin sa kanya. Nanaloko kami ng isang asendero sa aming lugar. Yung pagiging negosyante na may mga tauhan. Dinagdag ko rin na, mga kamag-anak namin ang mga tauhan. Kaya hindi iyon pananamantala. Bawat salita, ay pinag-isipan ko ng mabuti bilang proteksyon namin sa panahong ito. Hindi nagtagal, nakita namin ang bahay na may pulang bandila. Huminga ng malalim ang tatay ko. Palihim siyang lumingon sa akin at tipid akong tumango sa kanya. Sinenyasan ko siya gamit ang aking mga mata na sundin ang orihinal na plano. Sa sumunod na segundo itinulak ni tatay ang pinto at pumasok. Sa looban, may ilang lalaking nakapalibot sa mesa at kumakain ng tinapay. Isang matipunong lalaki ang nag-angat ng tingin. At ngumunguyang nagtanong, sino ka ba? Anong kailangan mo sa kapitan namin? Nagmamadaling kinuha ni tatay mula sa loob ng kanyang damit ang asul na balot na ipinahanda ko sa kanya. Maingat niya itong binuksan sa loob niyon. Naroon ang tanging pag-asa namin, isang kinopyang family tree. Manong ako po si Guyiting. Galing po kami sa Timog. Ito po ang family tree ng aming pamilya. Pagkatapos inilatag na ni tatay ang pinakamalas naming baraha. Ang lolo ko po ay si Gu Ching Tian at ang kapitan ninyo rito na si Wei Yan ay magpinsang buo. Pagkasabi niya nito, binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong looban. Natigil sa pagsubo ang lahat ng nasa mesa. At sabay-sabay silang lumingon kay tatay. Puno ng pagdududa ang kanilang mga tingin. Saktong sa pagkakataong iyon ibinaba ng lalaking nakaluma at formal na kasuotan, na nasa kabisera ang kanyang mangkok. Tumayo siya at dumiretso sa harapan ni tatay. Kinuha niya ang family tree at itinapat sa liwanag ng gasera para suriing mabuti. Sinamantala ko ang pagkakataon. Palihim kong ginalaw ang mitya ng gasera. Biglang lumakas ang apoy nito. At dahil doon, sa papel ang pangalang Gu Ching Tian. At Wei yung tao ang dalawang pangalang ito. Ay malinaw na nakita ng kanyang mga mata. Nakakatakot ang katahimikan sa paligid. Dinig na dinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ni nanay. Basang-basa ng pawis ang mga kamay niya. Dahan-dahan kong hinawakan ang likod ng kamay niya para pakalmayin siya. Sa wakas nagangat ng tingin ang lalaki. Tiningnan niya kaming tatlo at tumitig ng maigi kay tatay. Sa boses na malalim at paos, sinabi niya, ako si Wei Yan. Wei yung tao ang pangalan ng tatay ko. At totoo ngang may pinsan siyang Gu Ching Tian ang pangalan. Kung susumayin. Pagkarinig nito ni tatay biglang umaliwalas ang mukha niya sa sobrang tuwa. Nanginginig ang boses niya, Tiyo, sa wakas nahanap din po namin kayo. Ang pagtawag na ito ni tatay, na Tiyo ay punong-puno ng emosyon. Namumula pa ang mga mata niya. Kung hindi ko lang alam na umaarte lang siya, baka pati ako ay naniwala na rin. Pero ang hindi namin inaasahan. Walang ka-ere-erek sayon sa mukha ni Wei Yan. Itinuro niya ang maliit na upuan at pinaupo kami. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba na pumasok muna sa loob ng bahay. Sa isang iglap na iwan na lang kaming tatlo at siya roon sa labas. Maya-maya pa matatalim ang matang tinitigan niya kami. At diretsahang nagtanong, anong sadya niyo at dumayo pa kayo rito ng napakalayo? Huwag niyo nang sabihing dumadalaw lang kayo. Walang magbibitbit ng buong pamilya para bumiyahe ng ganoon kalayo kung wala kayong matinding pinagdadaanan. Humabog ang dibdib ko. Alam kong doon na magsisimula ang totoong pagsubok. Agad na napabuntong hininga si tatay, bakas ang labis na pighati sa kanyang mukha. At sinimulan niya ang litanyang matagal na niyang pinaghandaan at ang bawat salita ng litanyang iyon ay galing mismo sa akin, Tiyo. Sa totoo lang po, wala na po talaga akong matakbuhan. Sinabi niyang nagnegosyo siya ng bigas at mantika sa susyo pero sinira ng mga sakuna at trahedya. Hindi lang po bumagsak ang negosyo, nabaon pa po ako sa utang sa mga may-ari ng lupa. Lumobo ng lumobo ang interes kaya hindi na namin mabayaran, tapos itinuro niya kami ni inay, bakas ang matinding desperasyon sa boses niya. Kinuha po ang bahay namin, araw-araw kaming inaabangan ng mga naniningil sa labas ng pinto. Kaya naisip ko po ang mga kamag-anak natin sa Hilaga na nabanggit ni Lolo, pumunta po kami rito para makitira at makakain man lang. Pagkasabi niya noon, mukhang-mukha talaga siyang kawawang nawalan ng lahat. Nakisabay rin si inay, yumuko at nagpunas ng luha habang mahigpit naman akong nakahawak sa laylayan ng damit niya. Nakayuko lang ako buong oras. Pero sinong mag-aakala pagkatapos pakinggan ni Wei Yan ang lahat? Wala man lang nagbago sa reaksyon ng mukha niya. Kalmado lang siyang nagsindi ng kwako niya. Humitit ng malalim at biglang nagsalita. Kalmado ang boses niya pero nakakaduro ang bigat. Nagnegosyo. Anong klaseng negosyo? Negosyo ng mga kapitalista. Ang salitang kapitalista
ay parang malaking martel yung bumaon sa dibdib ni Itay. Biglang namutla ang mukha niya. Pinagpawisan siya ng malamig. Ang kaba ko naman ay halos umabot na sa lalamunan ko. Alam kong heto na ang pinakamatinding pagsubok. Tiyo, wag naman po sana ninyong sabihin yan. Mabilis na umiling at kumaway si Itay. May eksaktong takot at gulat sa mukha. Hindi po ako kapitalista. Maliit na tindahan lang po yun, ako pa nga po mismo ang nagbubuhat at nagpapasan ng mga sako eh. Kargador lang din po ako habang sinasabi yun. Bigla niyang iniharap ang mga kamay niya kay Wei Yan. Ang mga kamay na iyon ni Itay ay sinadya niyang pakalyuhin sa mabibigat na trabaho bago kami pumunta rito. Talaga namang may manipis na kalyo ang mga palad niya. Puno ng sinseridad ang mukha niya. Tingnan po ninyo ang mga kamay ko. Kamay rin po ito ng isang manggagawa. Pero tiningnan lang ito ni Wei Yan. Walang sinabi. Humitit ulit siya ng tabako. Sa gitna ng makapal na usok, mas lalong naging madilim at malalim ang tingin niya. Kinabahan ako. Alam kong sumobra yata sa pag-arte si Itay. Kaya palihim ko siyang sinipa sa ilalim. Nakuha naman agad niya ang gusto kong sabihin. Nahihiya niyang binawi ang kamay niya at nakayukong tumayo. Parang sumusuko na sa kahit anong desisyon. Bakit kayo pumunta rito? Anong gusto ninyong mangyari? Sa wakas ay nagsalitang muli si Wei Yan. Pero may halatang babala sa tono niya. Lilinawin ko lang sa inyo. Hindi kami bumubuhay ng mga batugan dito sa baryo ng Wei, lalo na ng mga negosyanteng manghuhuthot. Walang ekstrang lupa ang baryo para sa mga tagalabas. Pagkasabi niya nito, mas lalong namutla si Itay. Nako, hindi po. Tiyo, wala po kaming ganoong balak. Sunod-sunod ang pag-iling niya, halos magmakaawa na siya sa sobrang pagpapakumbaba. Gusto lang po naming magkaroon ng matutuluyan kahit masisilungan lang po tuwing uulan, ayos na po sa amin. Malakas po ako, kahit anong mabigat na trabaho, kaya ko po. Itinuro niya kami ulit ni Inay. Ang asawa ko po, marunong manahi at magkumpuni ng damit. Ang anak ko, kaya pong magpakain ng baboy at manguha ng panggatong. Hinding-hindi po kami kakain ng libre mula sa baryo. Pero nanatiling tahimik si Wei Yan. Ang matatalim niyang mata ay palaipat-lipat ng tingin sa aming tatlo. Ramdam na ramdam ko ang panunuri niya, baka napansin niya ang tindig ng pagiging negosyante ni Itay. Ang maamo at magandang mukha ng nanay ko, pati na rin ang sobrang puti kong mga pulso. Hindi talaga mukhang mga batang magsasaka na sanay sa hirap. Kitang-kita ko yun. Nakakunot ang noo niya, kagat-kagat ang kwako niya habang panay ang hitit. Balot ng usok ang paligid ng ilaw. Nagtatalo ang isip niya. Alam kong napansin niyang kalahating totoo at kalahating kasinungalingan lang ang sinasabi ng tatay ko. Kung patutuloyin niya kami, napakalaking problema ang sasaluhin niya bilang sekretaryo ng baryo. Pero kung itataboy niya kami, hindi rin tatahimik ang konsensya niya. Habang gulong-gulo siya, alam kong kailangan ko pang gatungan ng sitwasyon. Pero hindi ko inasahan, bago pa man ako makapagsalita, biglang may matinis na boses ng babae mula sa labas ng tarangkahan na bumasag sa katahimikan. Sekretaryo Lee, hindi niyo sila pwedeng patuluyin. Nakikita ng lahat ng tao sa labas ng baryo. Tingnan niyo nga yung pamilyang yan, ang kikinis at ang puputi. Patuloy na sumigaw ang matinis na boses, yung kamay nga ng lalaking yan, halatang hindi nakahawak ng asarol. Yung babae naman, ni hindi man lang marunong manahi ng tagpi. Hindi sila mga dukha, malinaw na mga kapitalista at mayayamang senyor, seniora, at seniorita ang mga yan. Nagtatago lang sila dito sa baryo natin. Pagkasabi niya noon, namutla na parang papel ang tatay ko, at lalong nanghina ang mga tuhod ng nanay ko sa takot. Untik na siyang matamba, kahit ang mga mata ni Wei Yan ay biglang nanlilisik. Tumitig siya ng matalim sa tatay ko, puno ng matinding pagdududa. Pero hindi nila alam, nakahinga ako ng maluwag. Eto na, ito mismo ang pagkakataong hinihintay ko. Bago pa man makapagpaliwanag ang tatay ko, bigla kong inangat ang ulo ko. Naiiyak akong tumingin kay Wei Yan. Nanginginig ang boses ko sa iyak, pero ginawa kong sobrang linaw nito. Lolo Wei, wag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Hindi po kami mga kapitalista. Pagkasabi ko noon, bigla akong kumawala sa hawak ng nanay ko at tumakbo papunta sa balutan sa pinto. Ibinuhos ko agad ang laman nito. Ang tanging laman lang doon ay isang pamalit na damit at ilang pirasong tuyong kamote. Niwala man lang anino ng mamahaling pagkain. Tapos, inabot ko ang maliit kong kamay sa harap ni Wei Yan. Doon sa mga palad at dulo ng mga daliri ko. Puno ng maliliit na sugat na sinadya kong gawin noong mga nakaraang araw.
Lolo Wei, tingnan niyo po. Nagtatrabaho rin po ako sa daan, tinulungan ko ang tatay ko na magbuhat ng mga gamit. Tinulungan ko ang nanay ko na manguha ng panggatong. 3 araw na po kaming hindi nakakakain ng maayos. Nang sumunod na segundo, lumuhod ako sa lupa. Nanginginig ang maliit kong katawan, pero buong tapang ko siyang tiningala. Tumulo ang mga luha sa pisngi ko. Lolo Wei, sabi po ng tatay ko, kayo na lang po ang kaysa-isa naming kamag-anak. Hindi po namin hinihiling ang maginhawang buhay, gusto lang po naming mabuhay. Kaya ko pong magpakain ng mga baboy sa baryo. Kaya ko pong manguha ng panggatong. Parang awa nyo na po, patuloyin nyo na po kami nang makita yun ng nanay ko, umiyak din siya at lumuhad. Nagmakaawa siya habang umiiyak, akmang itatayo na sana kami ng tatay kong namumula rin ang mga mata. Nang biglang itaas ni Wei Yian ang kamay niya para pigilan siya. Pinatay niya ang baga sa kwako niya. Tiningnan niya kaming nakaluhod sa lupa, at napatingin sa maliliit kong kamay na may mga sugat, at sa mga tuyong kamote sa lapag. Sa wakas, lamambat din ang mga mata niya. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya gamit ang basag na boses, tumayo na kayo. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero bigla niyang binaling ang tingin niya sa tatay ko. Biglang nagtanong ng isang bagay na walang kinalaman, nung iniabot mo yung libro ng pamilya niyo kanina. Nakita kong maganda ang sulat kamay mo. Nagulat ang tatay ko, pero biglang nagliwanag ang mga mata ko. Alam ko na, ito na ang pagkakataon namin. At tama nga ako, agad na nagsalita si Wei Yian, nangyari kasi, nabali ang binti ng matandang tagatuos ng nayon natin noong nakaraang buwan. Kaya sobrang gulo ng mga listahan ngayon. Kung gusto nyo talagang manatili dito, tulungan mo kaming asikasuhin ang kwenta ng nayon. Ang sweldo mo ay kalahati ng sahod ng isang malakas na trabahador. Sagot na rin namin ang pagkain ng pamilya ninyong 3. Tapos, nagiba siya ng tono at sinimulang ayusin kung saan kami titira. Sa paanan ng bundok sa likod ng nayon, may isang luma at sirang gawa sa kahoy na bahay ng isang mangangaso. Ilang taon na ring walang nakatira doon. Linisin nyo na lang at pwede na kayong tumira. Pero tumigil siya sandali, tiningnan kami ng maigi, at biglang naging napakaseryoso ng tono niya. Mayroon akong 3 kondisyon. Una, ire-report ko ang tungkol sa estado ninyo sa lipunan. At hihintayin natin ang investigasyon ng munisipyo. Pangalawa, kailangan ninyong magpakabait, bawal gumawa ng kahit anong gulo. Kung magmamarunong kayo o kung may problema talaga sa pagkatao nyo, ako mismo ang magpapalaya sa inyo. Pagkasabi niya nito, biglang nag-init ang ulo ni Wang Er na nasa may pintuan ng bakuran. Nakakapit siya sa hambo ng pinto at sumigaw, Secretary Lee. Bakit nyo po talaga sila patitirahin dito? Tingnan nyo nga sila, halatang mga laki sa layaw. Paano kung malaman natin na mga kapitalista pala sila? Baka pati posisyon nyo, madamay pa. Pagkasigaw niyang iyon, agad namang nagkanya-kanyang sang-ayon ang mga taga-nayon sa labas. Ama si Wang Er, hindi tayo pwedeng magpadala sa awa. Mabuti na rin doon sila sa sirang bahay sa paanan ng bundok, medyo malayo-layo. Kung may balak man silang masama, malalaman din natin. Hindi naman masyadong malakas ang mga bulungan nilang iyon. Pero rinig na rinig ng mga tenga ko ang bawat salita. Dahan-daang nang ineg ang mga nakababa kong pilik mata. Tama nga, pansamantala lang talaga ito. Kailangan naming maging mas maingat sa bawat hakbang namin mula ngayon. Biglang sumimangot ang mukha ng tatay ko. Akmang magsasalita na sana siya, pero agad siyang pinatigil ng isang malamig at matalim na tingin mula kay Wei Yian. Pagkatapos ay biglang lumingon si Wei Yian. Sumigaw siya ng malakas sa may pintuan ng bakuran, ano ba iyang pinag-iindi ninyo? Pagsiuwi na kayo, may kwenta pa ba ang mga sinasabi ko o wala na? Ang sigaw niyang iyon puno ng autoridad bilang pinuno ng nayon. Kaya biglang natahimik ang lahat. Gusto pa sanang humirit ni Aling Wang Er dahil hindi siya makapapayag. Pero mahigpit siyang hinailan ng lalaki sa tabi niya, kaya wala siyang nagawa kundi pandilatan ng masama ang tatay ko. Manahimik ka nga, at tuluyan ng tumahimik sa buong bakuran. Pero ang puso ko, parang naliwanagan. Alam ko na, hindi lang ito basta pagsubok mula kay Wei Yian kundi ito ang pinakaunang hakbang para makapagsimula ang pamilya namin dito. Ito na ang simula para tulungan ko ang pamilya kong linisin ang pangalan namin at bumangon muli. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan ang kulubat at pagod na mukha ni Wei Yian. Pasikreto akong napangiti nang hindi napapansin ng iba. Nayon ng Wei. Mula sa araw na ito dito na kami magsisimula ng panibagong buhay. Habang ang tatay ko naiwan siyang tulala. Hindi niya inasahan na pagtutuos ng pondo ang ipapagawa sa kanya at hindi pagputol ng kahoy.
Malayo pa sa sentro ng nayon. Hindi ba't ito na ang pinapangarap niyang perpektong taguan? Pero kahit kititing na saya, hindi niya ipinahalata sa mukha niya. Imbes na matuwa, umiyak pa siya sa sobrang pasasalamat, at paulit-ulit na yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po, Tiyo. Kayo po ang tagapagligtas ng aming pamilya. Pero kumaway lang si Wei Yan, seryoso pa rin ang mukha niya. Huwag muna kayong magpasalamat, prangkahan na tayo. Pwede kayong tumira, pero kailangan ninyong sundin ang mga patakaran ng baryo. Aliwanag ba? Opo, susundin po namin ang lahat ng sasabihin ninyo, Tiyo. Sunod-sunod na tumango ang Itay. Kumuha siya ng lumang gasera sa gilid at sinindihan ito. Madilim, mahirap ang daan sa bundok. Ihahatid ko muna kayo doon. Dali-daling binuhat ng Itay ang malita. Tinawag niya kami ni Inay para sumunod. Kaya naman, kaming tatlo ay sumunod kay Wei Yan, palabas ng bakuran ng barangay hall. Papunta sa madilim na kakahuyan sa likod ng baryo. Paglabas pa lang namin, biglang binalot ng dilim ang paligid, at ang gasera lang ang tanging ilaw namin. Umuugong ang hangin sa paligid, kasabay ng mga alulong ng mababangis na hayop. Nakakapangilabot talaga, sadyang matatakutin pa naman ang Inay. Kaya ngayon, namumutla siya sa takot. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Itay. At hawak-hawak naman niya ako sa kabilang kamay. Nanginginig ang boses niya. Tay, bakit naman nakakatakot ang lugar na ito? Ako ang bahala, nandito ako. Pag-aalo ni Itay. Pero ramdam kong maski siya ay kinakabahan din. Lumingon si Wei Yan na namumuna sa paglalakad. Kalmado ang boses niya. Ganyan talaga dito sa bundok. Maraming ahas, insekto, daga, at langgam sa gabi. Sa gitna lang kayo ng daan maglakad. Huwag kayong tatapak sa damuhan. Pagkasabi niya noon, lalong nanghina ang mga tuhod ng Inay sa takot. Ako naman, ayos lang. Sa nakaraan kong buhay, adik ako sa trabaho. Sanay akong umuwi ng mag-isa ng 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Ang dilim at liblib na lugar na ito ang pinakamagandang taguan para sa amin. Lalo na't iyong sinabi ni Shing na taga-baryo, na marami tayong hawak na alas sa kanila, ay malinaw pa rin sa isip ko. Nagpapaalala sa akin na hindi ako pwedeng magpakampante. Hinawakan ko ang malamig na kamay ng Inay. At pabulong ko siyang inalo. Nay, huwag na po kayong matakot. Sumunod lang tayo kay Itay at kay Lolo Wei. Magiging maayos din po ang lahat. Bako-bako ang daan sa bundok. Bithit ni Itay ang malita habang inaalalayan kami, kaya mabilis siyang hiningal. Sino ba namang mag-aakala na si Wei Yan na ang bilis maglakad? Ay sinadyang bagalan ang paglakad niya. Paadya siyang lumilingon para siguraduhin nakakasunod kami. Matapos ang mahigit 20 minutong paglalakad, huminto si Wei Yan. Itinutok niya ang gasera sa gilid. Nandito na tayo. Ito na ang lugar. Sinundan ko ng tingin ang ilaw ng gasera. At biglang napabuntong hininga ako sa gulat. Sa gitna ng hawan sa gubat, mag-isang nakatayo ang isang maliit na kubo. Pero hindi pala ito isang matibay na kubo. Isa pala itong sira-sirang barong-barong. Gawa sa mga pinutol na kahoy na hindi pantay-pantay ang dingding nito. At karamihan sa mga putik na ipinantapal sa mga puwang ay lagas na, naiwan ng mga madidilim na butas. Tagos na tagos ang hangin sa loob. Ang bubong na pawid ay manipis at kalbo na rin. May mga malalaking butas pa nga sa mismong bubong. Kapag umulan, sigurado akong magmumukhang talon ang loob nito. At hindi lang iyon, wala man lang matinong pinto ang bahay. Isang sirang tabla lang ang nakasandal sa pasukan. Ang bintana ay isa lang parisukat na butas, na pinakwan ng ilang pirasong kahoy. Wala man lang kahit isang pirasong salamin. Isang amoy ng basa at nabubulok na kahoy na humalo sa alikabok ang sumangga mula sa loob. Hindi man lang makapagsalita ng buo ito na ba? Inisip niyang magiging mahirap ito, pero hindi niya lubos akalain. Na ganito kasayra ang tutuluyan namin, isang barong-barong na ni hindi kayang pigilan ng hangin. Bumagsak din bigla ang ekspresyon ng tatay ko. Kahit nahanda na kaming magdusa, nang makita namin mismo ang itsura nito. Ay nanlumo pa rin kami ng sobra. Tiningnan lang ni Wei Yan ang mga naging reaksyon namin. At walang kemo emosyong nagpaliwanag, ang bahay na ito ay itinayo pa noon ng isang matandang mangangaso sa baryo. Ilang taon na siyang patay kaya matagal na itong bakante. May isa lang na papag na gawa sa lupa sa loob. Wala nang iba. Kung gusto ninyong tumira rito, kailangan nyo itong ayusin ng kayo-kayo lang. Habang nagsasalita, inabot niya sa tatay ko ang gasera. Gamitin nyo muna itong ilaw.
Nanginginig ang mga kamay ng tatay ko nang kunin niya ang gasera. Tiningnan niya ang sirang bahay, saka tiningnan ang nanay kong naiiyak na, at sa akin na kalmado lang. Pilit siyang ngumiti na mas mukha pang naiiyak. Ayos na to. Salamat po, tiyo. Tumango lang si Wei Yen. At nagbilin pa, huwag kayong pag-alagala sa gabi. May mga lobo sa bundok. Kung may mangyari man, magpaapoy kayo papunta sa direksyon ng baryo. Makikita namin yun. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglaho sa dilim. Umihip ang hangin mula sa bundok. At kaming tatlo na lang ng pamilya ko ang natira sa paligid, kasama ang sirang bahay na gawa sa kahoy na parang guguho na anumang oras. Iting dito ba talaga tayo matutulog ngayong gabi? Garalgal ang boses ng nanay ko nang magtanong, nagbabadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Itinaas ng tatay ko ang gasera para ilawan ang loob ng bahay. Bukod sa isang lantad na papag na gawa sa lupa na sumikop na sa kalahati ng kwarto. Puro alikabok at sapot ng gagamba na lang ang naiwan sa buong sahig. Nakaramdam din ng matinding kawalan ng pag-asa ang tatay ko. Pero nang makita niya kami ni nanay, alam niyang kailangan niyang magpakatatag. Chingya Leylay, huwag kayong matakot, pilit siyang nagpakasigla. Isang sira-sirang bahay lang naman to, lilinisin lang natin ng konti, pwede na tong tirhan. Isipin niyo na lang noong sa mga damo sa pantalan lang ako natutulog, di ba nakaraos din ako? Mas maayos na to ngayon kumpara noon. Kakasabi niya lang nito, nang biglang umihip ang isang malakas na hangin, at kumaluskos ang mga pawid sa bubong. Kasunod nito, diretsong nahulog ang ilang pira-pirasong tuyong dahon at alikabok. Nasaktong bumagsak sa ulo niya. Biglang naging sobrang nakakahiya ang sitwasyon para sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, at bigla akong napatawa. Ang pagtawa kong iyon ang tuluyang bumasag sa mabigat at malungkot na paligid. Huwag na kayong sumimangot, hinawakan ko ang mga kamay nila. At pumasok ako sa loob ng bahay na gawa sa kahoy, na may tuwa sa mukha. Hindi nyo ba naiisip na sobrang astig ng lugar na to? Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng nanay ko habang hinihipon niya ang noo ko. Nasisiraan ka na ba ng bait sa takot? Nay, hindi po ako nasisiraan ng bait, seryoso po ako. Pinadyak ko ang mga paa ko sa matigas na lupa, habang nagniningning ang mga mata ko. Tingnan nyo ang layo-layo ng lugar na to sa baryo. Walang kabahay-bahay at nasa kalagitnaan tayo ng kawalan, purong mga puno lang ang nakapaligid sa atin. Anong gagawin natin dito? Sino bang makakakita sa atin? Sino namang iistorbo sa atin dito? Di ba ito naman talaga ang kailangan natin?